Nagsimula ang kwento sa isang nakahod na figure na nagtatago sa ibabaw ng bubong ng kastilyo na naghihintay na patayin ang lahat ng ilaw upang makapasok siya sa lugar at mapatay ang kanyang target. Ngunit bago pa siya makapasok naramdaman niyang may tao sa likuran niya at lumingon sa likuran niya para makita ang isang batang lalaki na may itim na buhok na nakatayo sa ibabaw ng isa sa mga tore na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang kagyat na lamig ang dumaan sa lalaking nakahod na iniisip na ang batang ito ay isa pang hitman na katulad niya. Ngunit sa malapitan niyang pagtingin ay napagtanto niya na ang batang ito ay walang iba kundi ang maalamat na tahimik na mamamatay tao na kilala sa kanyang mga kakayahan. Napagtanto ng nakahod na lalaki na walang pag-asa para sa pagtakas at dapat niyang labanan ang kanyang paraan sa pamamagitan nito kaya agad siyang tumakbo upang makakuha ng mas magandang anggulo at ibinato ang isang bungkos ng matatalas na metal spike sa tahimik na assassin. Sa kasamaang palad para sa kanya bagaman ang mamamatay tao ay masyadong mabilis at umiwas sa pag-atake ng walang kahirap-hirap bago tumakbo ng diretso sa lalaking nakahod. Inilabas ng lalaki ang kanyang punyal at sinubukang tapusin ito sa isang tulak. Ngunit ang itim na buhok na batang lalaki ay namamahala sa pagharang at pagpapalihis sa pag-atake gamit ang kanyang sariling punyal sa isang kisap mata. Pabalik-balik sila sa rooftop bago ang kanilang anak na lalaki ay ekspertong dinasarmahan ang kanyang kalaban. Ang hitman ay hindi bababa ng ganoon kadali bagaman muli siyang naghagis ng isang grupo ng mga spike na naiiwasan ng mamamatay tao. Ngunit ito ay lumilikha ng isang butas para sa lalaking nakahod na hampasin. Sa kasamaang palad para sa kanya naisip na ito ng itim na buhok na batang lalaki at nalampasan ang pag-atake na lumilitaw sa kanyang likuran. Ang nakahod na hitman ay nagsimulang maging desperado nang mapagtanto niya na ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila ay napakalaki at sinusubukang ihagis ang lahat ng mayroon siya sa nakababatang assassin. Gayunpaman ang batang lalaki ay nananatiling kalmado at hinaharangan ang bawat isang laslas at hampas na ibinato sa kanya ng hitman maging ang pagharang sa kanyang lihim na talim ng sapatos. Dahil doon ang hitman ay naiwan na walang anumang mga trick sa kanyang bag habang ang assassin ay sinasaksak lamang siya sa braso bago mabali ang kanyang mga binti iniwan siya sa lupa. Hindi makapaniwala ang hitman kung gaano siya kadaling hinarap ng bata ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkatalo bilang isang espadang bumagsak mula sa langit na nagtatapos sa kanyang sakit magpakailanman. Nang wala na ang kanyang kompetisyon pumasok ang assassin sa silid ng kanyang target na natutulog sa kama ng walang anumang palatandaan ng panganib na kinaroroonan niya. Muli niyang pinalakas ang kanyang pasya at itinaas ang kanyang punyal para saksakin ang target na kumukumpleto sa kanyang misyon. Ilang sandali lamang ang nakamamatay na mamamatay tao na ito ay isang normal na malungkot na teenager na nagngangalang Akira mula sa Japan na nag-aral sa high school at ginustong gumugol ng kanyang oras sa kanyang sarili sa pagbabasa ng manga sa kanyang telepono. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay walang pakialam sa kanya ngunit isang nakamamatay na araw ay isang biglaang pagluha sa kanilang realidad ang nangyari at siya kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase ay nadala sa isang ganap na naiibang mundo sa gitna ng korte. Lahat sila ay natakot sa pag-iisip kung ito ay isang panaginip o isang uri ng isang kalokohan kapag ang isang matandang salamangkero ay dumating sa isang pinto na nagsasabing ang maharlikang kamahalan ay gustong makipag-usap sa kanila. Wala sa kanila ang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Habang ang ilan ay nag-iisip na ito ay isang uri ng isang costume party ngunit sa lalong madaling panahon ang hari ay pumasok sa silid kasama ang prinsesa at tinatanggap sila sa bagong mundo kung saan sila ay tinawag ng isang espesyal na ritual ng mahika. Ang hari ay agad na bumaba sa negosyo na sinasabing siya ang pinuno ng pinakamalaking kaharian ng tao na kasalukuyang nasa ilalim ng banta ng pag-atake mula sa mga demonyo. Sinasabi niya na isang bayani lamang mula sa ibang mundo ang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan upang talunin ang Panginoon ng demonyo minsan at magpakailanman kung hindi lahat sila ay mapapahamak sa kamatayan at pagkawasak. Pagkatapos ay sumulong ang salamangkero na nagsasabing kailangan nilang hanapin kung sino ang bayani at inutusan ang lahat na sumulong at isa-isang ilagay ang kanilang mga kamay sa mahiwagang kristal. Ang isa sa mga excited na lalaki ay nauna sa paglalagay ng kanyang mga kamay sa kristal para lamang ipakita ang kanyang katayuan na lumabas na walang iba kundi isang tagapagsanay ng hayop. Mukhang bigo siya ngunit sinabihan siya ng salamangkero na huwag mag-alala dahil mayroon pa rin siyang mga istatistika na malayong maabot ng sinumang normal na tao. Isa-isang natututunan ng mga estudyante ang kanilang katayuan habang ang iba ay nagiging mga salamangkero ang ilang mga kabalyero at ang iba ay nagiging mga manggagamot. Napansin ni Akira ang isang bagay na kakaiba kahit na ang lahat ay tila may panimulang istatistika na 180 samantalang ang kanyang mga istatistika bilang isang assassin ay 10 beses kaysa sa 1800. Sa wakas ang susunod na batang lalaki na pinangalanang Sato ay gumagalaw patungo sa bowl ang kristal at ipinahayag na siya ang bayani sa kanilang lahat na may panimulang istatistika ng isang 1,000.
Binabati siya ng matandang salamangkero na nagsasabing ang panimulang istatistika ng bawat solong tao ay selyado sa maksimum na 500 ngunit dahil siya ay isang bayani ang kanyang mga istatistika ay doble iyon. Ito ay nagpapatunay na may mali sa mga istatistika ni Akira dahil ang kanyang mga istatistika ay tila halos 2 beses kaysa sa bayani mismo. Lahat ay nagyaya kay Sato dahil siya ang pinakasikat na lalaki sa klase habang ang isa sa mga kaklase ni Akira ay nagtutulak sa kanya na ihayag din ang kanyang mga istatistika sa lahat. Iniisip ni Akira ang sitwasyon na kinaroroonan nila at isinasaalang-alang na wala silang alam tungkol sa mundong ito o kung paano ito gumagana. Pakiramdam niya ay katangahan na magbunyag ng ganoong abnormal na numero at dapat muna siyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Sa pag-ayos ng mga istatistika ng lahat at ipinahayag ng bayani, sinabi ng matandang salamangkero na lahat sila ay bibigyan ng mga armas at iba pang kagamitan ayon sa kanilang mga klase at ipapadala sila sa kanilang mga silid para sa gabi. Habang pabalik sa kanilang mga silid ay napansin din niya ang isang nakatagong kamera na ibig sabihin ay sinusubaybayan sila ng mga taong ito na siguradong malansa kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahang magtago ng presensya para makalampas sa kanila. Pagdating sa kanyang silid ay nagbihis siya ng maayos bago lumabas sa balkonahe na nakababad sa katotohanang nasa ibang mundo talaga siya. Dahil doon ay nagpasya siya na dapat na siyang magsimulang magtrabaho sa pagkuha ng higit pang impormasyon at sa isang pagtalon o dalawa ay iniakyat niya ang pader sa tuktok ng kastilyo nang hindi pinagpapawisan. Binabalik tanaw niya ang sarili niyang mga nakakabaliw na kakayahan. Bigla niyang napansin ang isang bukas na bintana at palihim siyang pumasok sa silid ng trabaho ng hari mismo na nagtanong sa prinsesa kung ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sumagot ang prinsesa na ang mga bata mula sa kabilang mundo ay tila walang ideya tungkol sa kung ano ang nangyayari at wala sa kanila ang may maraming mahiwagang kakayahan upang magkaroon ng anumang issue. Sinabihan siya ng hari na bantayan sila bago tumutok muli sa kanyang trabaho. Sa kanyang kasanayan sa pagtatago sa presensya, si Akira ay karaniwang hindi nakikita habang siya ay nakatayo sa tabi ng hari na nag-iisip kung gaano kadali niya mapapatay ang lalaking ito ngayon ngunit nagpa siya na laban dito. Kinaumagahan ay umupo si Akira sa hapagkainan kasama ang iba pa niyang mga kaklase na tila walang pakialam. Habang si Sato, ang sikat na magaling na tao, ay tumayo at natakot tungkol sa kung paano silang lahat ay mas malakas kaysa sa kanilang sariling mundo kaya dapat silang lahat ay tumutok sa pagtulong sa mga tao sa mundong ito gamit ang kanilang mga kakayahan at lumaban sa mga demonyong Panginoon tulad ng itinuro ng hari. Ang bawat isa sa klase ay sumasalamin sa kanilang kasunduan sa isang hanggal na plano habang si Akira ay nag-iisip kung dapat niyang ihayag ang kanyang natuklasan dahil ang mga idiot na ito ay nag-aakalang ang hari at ang prinsesa ay kanilang mga kakampi. Pagkatapos mag-almusal, lahat ng mga estudyante ay nagtitipon sa training ground kung saan ang Lord Commander ng Royal Army na nagngangalang Seren ay nagpakilala at sinabing dahil lahat sila ay mga baguhan ay tutulungan niya silang magsanay upang pagkatapos ng isang buwan ay makababa sila sa piitan at talagang masubukan ang kanilang mga kakayahan. Agad na nirally ni Sato ang lahat na sinasabing gagawin nila ang kanilang makakaya habang si Akira ay nagtatago pa rin at tahimik na pinagmamasdan ang Circo mula sa malayo. Siya ay nagpasya na pumunta sa kanyang sarili upang makakuha ng ilang karagdagang impormasyon ngunit sa kanyang sorpresa siya ay sinundan ni Seren na ibinigay ang klase sa kanyang Tiniente Hill. Nagtataka si Akira kung ang kanyang kakayahang magtago sa presensya ay nawala o may pinakamataas na tagal upang maging aktibo ngunit si Seren ay ngumiti lamang na nagsasabing hindi niya kailangang mag-alala dahil ang kanyang mga kakayahan ay tila gumagana ng maayos. Ibinunyag niya na siya mismo ay binigyan ng mystical eyesight na nagpapahintulot sa kanya na makita ang pagkakaiba sa temperatura kaya karaniwang siya ay isang walking thermal camera. Napasimangot si Akira at inilagay ang kanyang kamay sa talim na nagtatanong kung magkakaroon sila ng anumang problema ngunit pinatahimik siya na sinasabing wala siyang balak na ilabas siya sa hari o sa prinsesa. Nag-aalinlangan pa rin si Akira at nagtanong kung kaninong panig siya ngunit sumagot si Seren na ito ay mas komplikado at hindi madaling maipaliwanag. Napagtanto na hindi siya nagsisinungaling, bahagyang ibinaba ni Akira ang kanyang bantay at binanggit na gusto niyang bisitahin ang silid aklatan upang makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari. Nang tanungin ni Seren kung anong antas ang kanyang kakayahan sa pagtatago ay inihayag ni Akira na ito ay na-maxed out na medyo nakakabaliw ngunit ang iba sa kanyang mga kakayahan ay antas isa lamang at wala siyang ideya kung paano ito dagdagan. He smiles, claiming that he can help him with that since he will not get what he wants from the library anyways. Nagtataka si Akira kung gaano kalaki ang tiwala sa kanya ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ang pag-iisip na lumakas ay hindi kapana-panabik. Kinokontrol niya ang kanyang emosyon at tinanong si Seren kung paano siya makakauwi ngunit sumagot si Seren na kahit siya ay walang ideya tungkol doon ngunit alam niya na kailangang lumakas si Akira hanggat maaari dahil makakahanap lang siya ng paraan upang makauwi kung mananatili siyang buhay.
Sinabi ni Akira na hindi niya gusto ang pagkuha ng tulong ng libre kaya't sinagot ni Seren na upang mabayaran siya ay maaaring sabihin sa kanya ni Akira ang higit pa tungkol sa kanyang sariling mundo. Mukhang ginagawa nito ang trabaho habang nakipagkamay si Akira kay Seren, ang unang tao sa mundong ito na napagpasyahan niyang pagkatiwalaan. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang matuto tungkol sa iba pang mga lahi sa mundong ito tulad ng mga hayop na tao at mga duwende na may kani-kanilang sariling kontinente. Patuloy din niyang sinasanay ang kanyang mga pisikal at mental na kakayahan na sinasabing ang pagsasanay ay ang tanging paraan upang mapataas ang kanyang mga kasanayan at maging mas mahusay habang ang kanyang klase ay nagsasanay din ng hiwalay sa ilalim ng pag-aalaga ng mga hasang. Isang gabi pumunta siya upang makipagkita kay Seren habang nakahanap siya ng isang libro na sigurado siyang isinulat ng Lord Commander. Hinawakan ni Seren ang libro at ngumiti na sinasabing planong ang pabagsakin ang haring sinulat niya at itinago bilang isang cookbook. Ibinunyag ni Seren na ang hari ay isang sirang tao na hindi na maaayos pa nagagawa ng isang bagay na talagang kabaliwan upang baguhin kung paano gumagana ang mundo at hindi ito maaaring hayaan ni Seren na mangyari. Kasabay nito siya ang commander ng mga Royal Knight na may banal na tungkulin na protektahan ang hari. Naiintindihan ni Akira ang kanyang problema at ipinahayag na nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin ang hari noong gabing ipinatawag sila rito ngunit hindi niya napigil ang gamitin ang kanyang punyal. Magiliw na tumugon si Seren na ginawa niya ang tamang desisyon dahil hindi ibig sabihin na siya ay isang assassin ay kailangan niyang gumawa ng mga pagpatay. Sa wakas lumipas ang isang buwan at ang mga bayani ay handa nang pumasok sa mga piitan at sinalubong sila ng halos lahat ng lungsod na pumalakpak at nagpalakpakan para sa kanila. Sa di kalayuan napansin ni Akira ang isang nakahod na batang babae na nanlilisik sa kanila kaya ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang lumitaw sa likod ng kanyang paghuli sa kanya ng walang bantay. Nagtanong siya kung bakit siya nakatingin sa kanila ng may galit at ang asul na buhok na batang babae ay tumugon na ang lahat sa lungsod ay pinupuri siya at ang kanyang mga kasama bilang mga bayani ngunit alam niya ang sakripisyo na ginawa upang ipatawag sila dito. Inamin ni Akira na wala siyang ideya tungkol sa anumang sakripisyo ngunit tulad ng isang NPC ay sinabihan niya siya na alamin ito ng mag-isa at lumayo. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa piitan kung saan lumilitaw ang mga halimaw mula sa bawat sulok at ang bawat bato ay tila isang trapdoor na nagpapakita ng higit pang mga halimaw. Ang lahat ng mga estudyante ay mukhang pagod at nanghihina habang si Akira ay nagtatanggal ng maraming umaatake hanggat maaari. Bago tanungin si Seren kung dapat ba silang bumalik, sumagot si Seren na sapat na ang kanilang nagawa para sa araw na iyon at ginamit ang kanyang banal na kasanayan upang i-clear ang isang landas sa harap nila. Inutusan silang lahat ni Hill na tumakbo patungo sa labasan ngunit lahat sila ay nasa ilalim pa rin ng lupa at hinaranggan ng isang grupo ng mga halimaw. Biglang naalala ng Cringe Lord na si Sato ang smoke bomb na ibinigay sa kanila ng prinsesa na nagsasabing ito ang magtataboy sa mga halimaw kaya't inihagis niya ang bomba patungo sa kanila ngunit sa kanyang takot ay isang minotaur ang lumabas mula sa usok. Dumating si Hill sa eksena na nabigla nang makita ang isang minotaur sa itaas na palapag dahil sila ay dapat na mas malalim sa mga piitan. Agad na kumilos si Akira sa pag-iwas sa suntok at pagtalon sa ibabaw ng minotaur at sinaksak siya sa ulo ngunit sa kanyang gulat ay naputol ang kanyang punyal sa maliliit na piraso na pumipilit sa kanya pabalik. Si Sato ay nanatili sa lupa na masyadong mahina upang iangat ang kanyang espada ngunit sinabi sa kanya ni Akira na manatili sa likod dahil siya ang dapat na bayani na tumalo sa Panginoon ng demonyo. Dumating si Commander Seren sa eksena na napagtanto kung gaano kahirap ang sitwasyon nila nang imungkahi ni Akira na gamitin niya ang kanyang espesyal na kakayahan at ipaubaya sa kanya ang iba. Sinabi sa kanya ni Seren na maaari itong maging mapanganib ngunit pagkatapos na makita ang paglutas sa mga mata ni Akira ay nagpasya siyang magpatuloy at gumawa ng spell. Agad na bumulaga ang isang malaking kidlat sa Minotaur habang si Akira ay pumwesto sa likod ng halimaw na handang hampasin. Isinaaktibo ni Akira ang kanyang shadow magic at nagpadala ng matatalim na spike na gawa sa purong kadiliman patungo sa Minotaur na nakikipaglaban pa rin sa kidlat ni Seren. Gayunpaman ang Minotaur ay namamahala upang makalaya dito sa lalong madaling panahon at pinupuntirya si Akira na hindi alam na siya ay nagsumite ng kanyang spell. Habang inihahampas ng Minotaur ang kanyang mabigat na palakol patungo kay Akira ang kanyang kamay ay tinusok ng maitim na mga spike. Tinusok ni Akira ang katawan nito ng mas maraming spike at sa sandaling kumpiyansa siya na ang Minotaur ay hindi makakawala sa kanila nang napakadali ay sinimulan niya itong hilahin pababa sa madilim na kailaliman sa ilalim ng mga paa nito. Ang Minotaur ay nilamon ng kalaliman at ang mga spike ay bumunot sa ulo nito bago ito tuluyang maglaho. Natigilan ang lahat ng makitang nagawa ni Akira na talunin ang isang napakalakas na halimaw ngunit biglang nawala sa kontrol ang kanyang kapangyarihan. Nataranta ang lahat habang sinusubukan niyang bawiin ang mga spike ng anino ngunit sa kabutihang palad ay tumayo si Seren upang tulungan siyang kumalma.
Salamat sa kanyang patnubay nabawi ni Akira ang kontrol sa kanyang kapangyarihan na nagde-deactivate sa kanyang shadow magic. Pakiramdam niya ay maswerte siya na buhay pa siya at sinabi sa kanya ni Seren na talagang nalampasan niya ang kanyang inaasahan ngayon. Sa sandaling bumalik sila mula sa piitan nagpapasalamat si Seren sa pagligtas sa buhay ng lahat ngunit hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siya sa lahat ng kredito. Sinabi niya na kung wala si Seren para ay back up sa kanya ay hindi niya matatalo ang Minotaur lalo na dahil hindi siya nakapagbigay ng shadow magic ng maayos sa pagsasanay. Sinabi ni Seren na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa dagdag na kasanayan na tinatawag na shadow magic at sumasang-ayon siya na halos hindi makontrol ni Akira ang spell ngayon. Binalaan niya siya na mag-ingat sa paggamit nito sa susunod na pagkakataon at pagkatapos ay nagpa siya na bigyan siya ng samurai sword na ginawa ng unang bayani sa kanyang sarili. Kinuha ni Akira ang espada at tinanong si Seren kung bakit hindi niya ito ibigay sa kasalukuyang bayani sa halip na sa kanya at sumagot ang komandante na nasa sato na ang banal na espada. Gayunpaman ang mas malaking dahilan ay ninakaw ni Seren ang espada mula sa kabangyaman ng hari at ang pagbibigay nito sa hanggal na bayani ay maaaresto siya sa lalong madaling panahon. Malugod na tinanggap ni Akira ang espada at pagkatapos ay nalaman na may ilang mga inscription malapit sa hilt. Ang una ay nagbabasa ng Yad Ono kami at sa susunod na inscription ang unang bayani ay nagnanais na ang kanyang espada ay gabayan ang kanyang kahalili sa oras ng kaguluhan. Sinabi ni Akira na gusto sana niyang makilala ang unang bayani. Ang pakikipag-usap tungkol sa bayani na si Akira ay naalala ang sumpa na ibinato kay Sato at kung paanong hindi nila ito masisira kahit ilang beses na sinubukan ng engkanto. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari at may teorya si Seren tungkol dito. Ang taong nasa likod ng sumpa ay ang prinsesa na sinusubukang gawing puppet si Sato gamit ang isang dark magic ritual. Gayunpaman dumating si Akira doon sa tamang oras at sinisira ang magic crystal na ginagamit niya para gawin ang ritual. Nagalit ang prinsesa at nagtanong kung gaano siya kalakas na pumasok sa kwarto ng isang babae nang walang pahintulot nito at itinutok lamang ni Akira ang kanyang espada sa kanya na nagsasabing ang isang mangkukulam na nagmumura sa ibang tao ay hindi isang babae. Tinanong niya ito kung bakit ginagawa niya ito at sumagot ang prinsesa na ang lahat ay para sa kapakanan ng hari. Tinanong siya ni Akira kung bakit siya sumusunod sa hari at inulit ng prinsesa ang naunang pahayag sa mga mata na tila walang buhay at katwiran. Napagtanto din ito ni Akira at lumabas ng silid ngunit ang prinsesa ay may higit pang mga mahiwagang kristal na plano niyang gamitin upang sampain ang iba pang mga estudyante. Samantala dinala ni Akira ang kristal sa lugar ni Seren at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa pagmumura ng prinsesa kay Sato. Tila hindi na ito bago dahil sinabi ni Seren na hindi pa siya sumusuko sa kanyang masasamang gawain. Tinanong niya si Akira kung ipinakita niya ang kanyang mukha sa prinsesa at pinatunayan niya na gusto niyang magkaroon ng maayos na pakikipag-usap sa kanya ngunit hindi siya masyadong magaling sa kanyang mga salita. Sumagot si Seren na ang prinsesa ay hindi hihigit sa isang puppet para sa hari ngayon at pagkatapos ay sinabihan si Akira na huwag matulog sa loob ng palasyo ngayong gabi. Nagtataka si Akira sa dahilan at ipinaliwanag ni Seren na ang prinsesa ay maaaring sampain ang sinuman ngunit hindi siya dahil hindi niya ipinahayag ang kanyang katayuan sa kanya. Ibig sabihin ay susubukan niyang patayin siya sa halip at gusto ni Seren na lumayo siya sa palasyo. Tinanong ni Akira kung hindi ba siya papagalitin dahil sa walang ingat na pagpapakita ng kanyang mukha at ang sagot ng commander na ang mga teenager ay dapat ay pabigla-bigla at walang ingat at tungkulin ng mga nasa hustong gulang na tulad niya na pagtakpan ito. Kinaumagahan ay nagising si Akira sa isang kaguluhan na nagmumula sa palasyo at nang makarating siya doon ay nakita niya ang isang malaking pulutong na nagkukumpulan. Napansin niyang nakalaya si Sato sa sumpa at nagtanong kung ano ang nangyayari dito. Sumagot si Sato na patay na si Seren at hindi maproseso ni Akira ang balitang iyon. Tumakbo siya sa maraming tao upang makita ang bangkay ni Seren na nakahandusay sa sahig na may dagger sa puso. Lungkot si Akira sa pagkawala ng kanyang nag-iisang kaibigan sa mundong ito ngunit sinabihan siya ng kanyang mga kaklase na tumigil na sa pag-arte dahil naniniwala silang siya ang pumatay. Itinuro nila na ang punyal na ginamit sa pagpatay kay Seren ay pag-aari at ipinaalala ni Akira sa kanila na ang kanyang punyal ay nabasag sa pakikipaglaban sa Minotaur. Gayunpaman walang handang makinig sa kanya at inaakusahan siya ng pagiging makulimlim at hindi mapagkakatiwalaan mula nang pumunta silang lahat dito. Iniisip ni Akira kung sila ay nasa ilalim ng sumpa ng prinsesa at siya ay napatunayang tama sa paraan na sinisisi siya ng lahat. Tanging si Sato lamang ang lumalapit sa kanyang pagtatanggol na nagsasabing kailangan nilang imbestigahan ng mabuti ang bagay ngunit ipinahayag ng hari na si Akira ay papatayin dahil sa pagpatay sa kanilang minamahal na commander. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya na ibaba siya ngunit gumamit si Akira ng isang kasanayan upang itago ang kanyang presensya at makaalis ng hindi nasaktan habang ipinadala ng hari ang kanyang mga tropa upang hanapin siya sa buong palasyo.
Pumunta si Akira kay Hill na nagpahayag na pinatay ng Elite Assassination Unit si Seren sa ilalim ng direktang utos ng hari. Hinahabol din siya ng assassination squad pero naunahan ito ni Seren at naghanda na siya ng mga travel supply sa kanyang kwarto. Sinabihan ni Hill si Akira na kunin ang mga gamit at tumakas at nagpasalamat siya sa Vice Commander bago sumugod sa silid ni Seren upang kunin ang mga gamit ngunit nakalimutan ang isang mas maliit na supot sa pagmamadali. Sa gabi ay nag-uusap ang hari tungkol sa kung paano bumaba si Seren ng mas madali kaysa sa kanyang inaakala at ngayon ay wala nang makakalaban sa kanila. Sinabi sa kanya ng prinsesa na kumpleto na ang paghuhugas ng utak ng lahat ng mga estudyante maliban sa bayani at ngayon ay kailangan na lamang nila ng dahilan para magsimula ng digmaan sa kanilang mga kalapit na kaharian. Natuwa ang hari na marinig ito at sinabihan niya ang prinsesa na ipadala ang mga assassin pagkatapos ni Akira upang matiyak na hindi siya mabubuhay ng matagal upang maging banta sa kanila. Samantala si Akira ay nagtatago sa piitan dahil minsang sinabi sa kanya ni Seren na ito ang pinakamagandang lugar para maiwasan ang paghabol sa kanya ng mga tao ngunit ang kulang na lang ay malinis na inuming tubig. Ang piitan din ang pinakamagandang lugar para mag-level up at pagbutihin ang kakayahan ng isang tao ngunit karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa dahil ito ay masyadong mapanganib. Binalaan ni Seren si Akira na kahit na ang kanyang kakayahan sa pagtatago ng presensya ay hindi mapoprotektahan siya mula sa matataas na antas ng mga halimaw na may hindi kapani-pani walang matalas na pandama ngunit kung tumaas siya ng sapat ay mabubure niya ang kanyang pabango at maging ang temperatura ng kanyang katawan upang lokohin ang halos sinuman. Kasunod ng kanyang mga salita ay nagsimulang lumalim si Akira sa piitan na nakikipaglaban sa makapangyarihang mga halimaw tulad ng mga flamehounds na sumasabog kapag namamatay. Naaalala ni Akira na minsang sinabi sa kanya ni Seren ang tungkol sa espesyal na kasanayan na natatanggap ng lahat pagkatapos maabot ang antas 100 at kung paano ito nagpapalakas sa kanila. Ang pagkatalo sa mga boss ng piitan ay ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng higit pang karanasan ngunit isa rin itong labanan sa buhay o kamatayan na hindi niya matatakasan kapag nagsimula na ito. Determinado si Akira na lumakas ng mabilis sa lahat ng bagay at pagkatapos talunin ang mga flamehounds ay pumasok siya sa silid ng boss kung saan naghihintay sa kanya ang isang napakalaking demonyong leon. Agad siyang sinimula ng leon na halimaw at iniiwas ni Akira ang lahat ngunit hindi niya napansin na ang buntot ng halimaw ay isang ahas na maaaring dumura ng lason. Habang siya ay nahuli sa kamandag ng halimaw ay sinaksak siya gamit ang kuko nito. Napagtanto ni Akira na siya ay maswerte kahit na nabubuhay pa siya ngayon ngunit hindi pa niya planong sumuko habang tinataboy siya ng leon. Nagpa siya si Akira na gawin ang lahat at pinakawalan ang kanyang mahika ng anino. Ang mga maitim na spike ay agad na tumusok sa halimaw at napunit ito ngunit hindi ito makontrol ni Akira habang siya ay nahimatay. Gayunpaman isang boses ng lalaki ang nagmumula sa kanyang loob na nagsasabi na ang master ay nakakuha ng labis na pinsala kaya ang anino ng mahika ay puwersahang i-activate. Mabilis na lumapit ang anino sa kanyang katawan at pumasok sa healing mode gamit ang mana na nakaimbak sa kanyang shadow magic upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagbalik sa palasyo sinabihan ni Sato ang kanyang mga kaklase na dapat silang magtungo upang talunin ang Panginoong Demonyo ngayon ngunit karamihan sa kanila ay nagsasabi sa kanya na hindi pa ito ang tamang oras dahil kamamatay lang ng commander ng kabalyero. Iginiit ni Sato na kailangan nilang magsimulang lumipat ngayon o huli na ang lahat ngunit karamihan sa mga estudyante ay nasa ilalim ng sumpa at sinasabi nila sa kanya na ito ay walang kabuluhan. Idineklara ni Sato na mag-isa siyang pupunta sa pagkakataong iyon ngunit sa kabutihang palad ay may mga taong handang sumama sa kanya. Hindi maintindihan ni Sato kung bakit pipiliin nilang sundan siya kapag isinumpa sila ngunit kumpiyansa sila na nalampasan na nila ang kanilang sumpa. Ang sabi ng Engkento ay nagawa niyang ibahin ang pagitan ng moldita at normal na tao at sigurado siyang lahat ng tao rito ay malaya sa sumpa. Ang matangkad na eskrimador na si Asahi ay pinarangalan ito na sinasabing malabo niyang naaalala ang pagputol ng ilang kakaibang mga kristal sa isang hindi kilalang silid. Hindi niya matindaan kung paano siya nakarating doon o kung paano siya nakakita ng samurai sword ngunit mula noon kakaunti ang mga estudyante na nakalaya sa sumpa. Si Hill pala ang gumawa nun. Ang kanyang mungkahi ng kasanayan ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa pagdating sa paggawa ng isang simpleng aksyon sa kanyang target. Natutuwa siyang makapagligtas siya ng kahit ilang estudyante dahil iyon na ang huling utos at ngayon ay swertehin na lamang niya ang mga ito para sa kanilang paglalakbay. Samantala iniisip ni Asahi na kailangan nilang makipagtambol kay Akira sa lalong madaling panahon dahil siya lang ang nakakaalam ng katotohanan ng lahat sila ay isinumpa. Naaalala niya ang oras mula sa totoong mundo nang matagpuan niya si Akira na nagtatrabaho ng part-time na trabaho sa isang tawiran ng tren. Hiniling sa kanya ni Akira na ilihim ito dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaklase at nakababatang kapatid na babae ang kanyang trabaho at walang issue si Asahi tungkol doon.
Habang sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga kapatid na babae, nalaman nila na ang mga babae ay matalik na magkaibigan at iyon ang nagbigay sa kanila ng dahilan upang maging maayos sa isa't isa. Bumalik sa piitan, nagising si Akira na nananaginip din tungkol sa pangyayari at iniisip niya kung ligtas si Asahi. Bigla napansin niya na mas maganda ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa sa nararapat at binuksan niya ang kanyang status upang malaman na tumaas ang kanyang mga istatistika at bumalik sa puno ang kanyang HP. Hindi lang iyon, nag-level up na ang kanyang shadow magic skill kahit isang beses lang niya ito ginamit at hindi niya maintindihan kung paano posible ang lahat ng iyon. Gayunpaman, wala siyang oras upang isipin ito at nagpa siya na patuloy na lumalim sa piitan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa ika-75 palapag ng piitan at agad siyang inatake ng isang slime monster. Nagulat si Akira nang makakita ng putik sa ibabang palapag at agad itong nilaslas at nakakagulat, isang magandang duwende ang nahulog mula sa labi ng halimaw. Nalilito si Akira dito at nagpa siya siyang gamitin ang kasanayang tinatawag na World Eye na hindi niya kailanman nabigyan ng pagkakataong gamitin noon. Sa sandaling gamitin niya ang mga kasanayan, nakikita niya ang maraming nakakatakot na bagay na halos magpasuka sa kanya, ngunit kinanselan niya ang kasanayan bago nito ma-overload ang kanyang isip ng bagong impormasyon. Sa sandaling iyon, nagising ang babaeng duwende na si Emilia at tinanong siya ni Akira kung ayos lang siya. Sumagot siya na ayos lang siya, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Akira dahil nakita niya ang status niya kanina at nalaman niyang bumaba ang HP niya sa 2% lang kanina. Alam din niyang may World Eye skill din si Emilia at ginamit na niya ito sa kanya. Tinawag niya siya sa kanyang pangalan at tinanong kung ano ang lugar na ito at sinabi niya sa kanya na ito ay isang piitan kung saan sinusubukan niyang mag-level up. Pagkatapos ay sinimulan niyang turuan siya tungkol sa kung paano hindi magandang asal ang manektik sa katayuan ng ibang tao, ngunit bigla itong bumagsak sa kanyang mga bisig. Nalaman ni Akira na siya ay may lagnat at dinala niya siya sa ika-69 na palapag upang gumaling. Nagulat si Emilia nang magising siya, ngunit sinabihan siya ni Akira na uminom ng tubig para manatiling hydrated siya. Binibigyan niya siya ng lugaw pagkatapos nito at tinanong niya siya kung bakit dinala siya nito hanggang sa ika-69 na palapag mula sa ika-75 palapag. Sumagot si Akira na ito ang pinakamalapit na palapag na may pinagmumulan ng tubig at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magpahinga. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya at pagkatapos ay ibinunyag na siya ay isang prinsesa, ngunit wala talagang pakialam si Akira tungkol doon. Di nagtagal pagkatapos noon, ganap na gumaling si Emilia at sumama kay Akira sa kanyang paglalakbay nang marating niya ang ika-80 palapag ng piitan. Ginagamit niya ang kanyang gravity magic para tulungan siya sa labanan, ngunit hindi talaga siya nasisiyahan sa pagsunod nito sa kanya sa panganib. Sinabi sa kanya ni Emilia na siya ay pupunta sa parehong paraan at pagkatapos ay kumpiyansa na ipinahayag na siya ay sapat na malakas upang alagaan ang kanyang sarili. Walang pagpipilian si Akira kundi isama siya ngayon at sa lalong madaling panahon pumasok sila sa silid ng boss kung saan nakakita sila ng isang nakakatakot na dragon na handang pumatay ng sinumang nanghihimasok. Ang dragon ay agad na huminga ng asul na apoy patungo sa kanila, ngunit nagawa nilang iwasan ito. Itinago ni Akira ang kanyang presensya habang idiniin ni Emilia ang dragon gamit ang kanyang gravity magic na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, nakita siya ng dragon na dumarating sa kabila ng kanyang invisibility spell at tinamaan siya. Si Emilia ay sumigaw kay Akira na ang dragon ay nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang mana at hiniling sa kanya na ihalo ito sa nakapalibot na mana. Hindi pa natututunan ni Akira kung paano gawin iyon kaya nagpa siya siyang lumaban tulad ng dati. Ina-activate niya ang shadow magic at nagpapadala ng isang madilim na spike patungo sa dragon, kinakamot ang mukha nito at pinipilit itong baguhin ang trajectory. Gamit ang pagkakataong ito, sinaksak niya ang mata ng dragon gamit ang kanyang espada, ibinaba ito. Talagang humanga si Emilia sa kanyang walang ingat na paraan ng pakikipaglaban, ngunit nang magtatanong na sana siya ng mga detalye tungkol sa kanyang kapangyarihan, nagsimulang kumikinang ang katawan ng dragon na ikinagulat nilang dalawa. Nagtransform ang dragon sa isang higanteng asul na pusa at hindi maintindihan ni Akira o Emilia kung paano ito posible. Ginamit ni Emilia ang kanyang World Eye skill at nalaman na ang pusa ay isang shapeshifter na kung paano siya nagbagong anyo bilang isang dragon. Ang lahat ay may katuturan sa kanya ngayon dahil ang isang tunay na dragon ay mas matibay kaysa sa pusa. Humanga si Akira sa kung gaano kadaling gamitin ni Emilia ang kanyang World Eye at tinanong niya siya kung bakit hindi niya ito ginagamit mismo. Naaalala niya kung paano halos mahati ang kanyang utak sa huling pagkakataon na sinubukan niyang gamitin ang kasanayan at naniniwala siya na ito ay dahil ang kanyang antas ay masyadong mababa para magamit ito ng maayos. Gayunpaman, naniniwala si Emilia na tinatanggihan ni Akira ang kasanayan na siyang dahilan kung bakit siya nahihirapan dito. Sa sandaling iyon, ang itim na pusa ay nagising at nagsimulang magsalita.
Dismayado siya na natalo siya ng tao at duwende kahit nag-transform siya bilang dragon para lang sa kasiyahan. Napatulala si Akira nang marinig ang usapan ng halimaw na pusa at nasaktan siya sa kanyang reaksyon. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang isama sa iba pang mababang antas na halimaw na hinimok lamang ng likas na ugali dahil siya ay isang nilalang na may superior na talino na nilikha mismo ng Panginoong Demonyo. Sumagot si Akira na wala itong pinagkaiba dahil pagkatapos ng huling hit hindi na makakalaban ang pusa. Ang itim na pusa ay walang pakialam sa pagkamatay ngunit mayroon siyang mensahe para kay Akira bago siya mamatay. Tumayo siya at nagsimulang magpalabas ng nakakatakot na aura. Sinabi kay Akira na hinihintay siya ng Panginoon ng Demonyo sa kanyang kastilyo na nasa loob ng kontinente ng demonyo ng bulkan. Ang mensaheng iyon ay naghihinala kay Akira at tinanong niya kung paano nalaman ng Panginoon ng Demonyo ang tungkol sa kanya at kung bakit gusto niyang pumunta siya sa kanyang kastilyo. Sumagot ang itim na pusa na ang demonyong Panginoon ay isang nilalang na malayo sa kanyang pangunawa kaya't wala na siyang masabi sa kanya. Pagkatapos ay nakahiga siya sa lupa. Sinabihan si Akira na patayin siya ngunit tumanggi siya. Sinabihan siya ng pusa na ihinto ang pagpapanggap na cool dahil itinuturing ng mga tao na ang lahat ng mga demonyo at halimaw ay kanilang mga kaaway kaya makatuwiran para sa kanya na patayin na siya. Si Akira ay hindi sumasang-ayon sa kanya dahil para sa kanya ang tunay na kaaway ay ang hari at hindi siya naniniwala sa kanyang mga salita na ang mga demonyo ay kanilang mga kaaway. Gayunpaman pinaalalahanan siya ni Emilia na hindi magbubukas ang pinto ng silid ng boss maliban kung papatayin nila ang amo o papatayin sila ng amo. Sumangayon ang itim na pusa sa kanya. Tinanong si Akira kung plano niyang mamatay sa gutom dito. Tinanong niya ang dahilan kung bakit ayaw niyang patayin siya at ang sagot niya ay simple at nakakagulat. Sumagot siya na isa siyang pusa at hindi tulad ng ibang halimaw. Nakakausap siya ng itim na pusa. Naniniwala siya na dapat mayroong butas na nagpapahintulot sa kanila na umalis sa silid ng boss nang hindi pinapatay ang pusa at naalala ni Emilia na may isa pang paraan upang gawin ito. Sinabi niya na kung gumawa si Akira ng isang kasunduan sa itim na pusa at tatanggapin siya bilang kanyang pamilyar, hihinto siya sa pagkilala bilang isang boss monster at magbubukas ang pinto. Tinatawanan ng itim na pusa ang ideya na nagsasabi na ang isang bihasang gumagamit ng magic na may mahusay na kontrol sa mana ang makakagawa ng ritual at si Akira ay wala kung ano ang kinakailangan. Hindi sumasang-ayon si Emilia sa kanya at ibinunyag na nalampasan na nito ang limitasyon na kailangan para gawin ang ritual. Pinaalalahanan niya ang itim na pusa na inalis ni Akira ang kanyang mana mula sa kanyang katawan upang lituhin siya kanina na isang bagay na ang unang bayani lamang ang nagawa noon. Tiwala si Emilia na magagawa ni Akira ang ritual ngunit hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Tinanong niya siya kung ano ang mangyayari kung siya ay nabigo at ang itim na pusa ay tumugon na ang isa sa kanila ay mamamatay at sa pinakamasamang kaso pareho silang mawala ng buhay. Handang kunin ni Akira ang panganib na iyon at hindi maintindihan ng itim na pusa kung bakit niya gagawin iyon. Sinabi niya sa kanya na magpatuloy dahil wala siyang pakialam sa pagkamatay at si Akira ay naasar sa paraan ng kanyang pagkilos na walang malasakit sa buhay o pagkamatay. Ang itim na pusa ay tumugon na ang mabuhay ng mas matagal ay hindi magdadala sa kanya ng anumang kagalakan at nagpasya si Akira na makipag-usap sa kanya ng may kabuluhan sa ibang pagkakataon. Tinanong niya si Emilia kung paano isagawa ang ritual at inihayag niya na ang unang hakbang ay bigyan ng pusa ng bagong pangalan. Pinangalanan siya ni Akira na Night dahil sa kanyang magandang balahibo na nagpapaalala sa kanya ng kalangitan sa gabi. Ang pusa ay hindi tumugon sa pangalan at pagkatapos ay lumipat si Akira sa susunod na hakbang na nagbubuhos ng mana sa paa nito. Binalaan siya ni Emilia na wala nang babalikan pagkatapos niyang simulan ang pagbuhos ng mana at kung hindi niya makontrol ang pusa maaaring mawala ang kanyang buhay. Tiwala si Akira na magtatagumpay siya at habang sinisimulan niyang ibuhos ang kanyang mana sa paa ng pusa naramdaman niya ang isang malakas na alon na lumulunod sa kanya. Napagtanto niya na ito ang nasa loob ng pusa ngunit pagkatapos ay bigla nahanap niya ang kanyang sarili na nahuhulog patungo sa isang nasusunog na lungsod. Si Akira ay natakot nang makita niya ang nakakatakot na tanawin at pagkatapos ay napansin niya ang gabi na gumagalaw sa lungsod pinapatay ang sinumang sumusubok na tumakas. Sinubukan niyang pigilan si Knight ngunit inatake niya siya gamit ang kanyang dark mana na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Sa pagbangon ni Akira sinabihan siya ni Knight na itigil ang pag-aalinlangan at patayin siya dahil iyon lang ang paraan para makaalis siya ng buhay sa lugar na ito. Hindi pa rin kayang salakayin ni Akira ang pusa kaya't si Knight ay nagsimulang umatake muli tinamaan siya ng kanyang malalakas na kuko. Ang pinsalang natamo ni Akira sa mundo ng panaginip ay nagsimulang makaapekto sa kanyang katawan sa totoong mundo at sa wakas ay nagpasya siyang lumaban. Inihagis niya ang kanyang dagger kay Knight na madaling na ililipat ito at pagkatapos ay sinimulang singilin ang kanyang dark power para mabilis na matapos ang laban. Sinisingil siya ni Akira ngunit sa halip na umatake hinayaan niya ang kanyang sarili na masagsak ng mga kuko ni Knight.
Ang itim na pusa ay natigilan sa kanyang pagkilos at nagtanong kung ano ang impyerno na sinusubukan niyang gawin. Sagot ni Akira na ayaw niyang patayin siya at alam niyang ayaw din ni Knight na pumatay ng tao. Sumagot si Knight na siya ay isang halimaw at kahit na siya ay matalino ang kanyang instinct ay patuloy na nagsasabi sa kanya na patayin ang sinuman sa kanyang paraan. Alam ni Akira na si Knight ay may sakit na pumatay ng iba kaya sinabi niya na hindi na niya kailangang labanan ang kanyang instinct mag-isa. Hawak-hawak niya ang kanyang mga kuko na nangangakong babantayan siya at siguraduhing hindi na niya kailangang gumawa ng ganito kailanman. Dahan-dahan ang mundo ng panaginip ay nagsimulang maglaho at nang magsimulang magtiwala sa kanya si Knight siya ay naging isang normal na laki ng pusa at nakatagpo ng ginhawa sa mga bisig ni Akira. Ang araw ay sumisikat sa mundo ng panaginip na nagiging refleksyon ng kapayapaang nararanasan ni Knight sa mga bisig ni Akira. Sa pamamagitan nito bumalik si Akira mula sa mundo ng panaginip at sa sandaling napagtanto niya na gumana ang ritual ng kasunduan hinawakan niya si Knight upang kumpirmahin ito. Lumilitaw ang isang gintong marka sa likod ng kanyang kamay at pagkatapos ay ang pulang marka sa noo ni Knight ay nagiging ginto rin. Ipinaliwanag ni Emilia na ito ang tanda ng pagiging matagumpay ng kasunduan at ngayon ang kaluluwa ni Akira ay naugnay sa pusa. Nagising din si Knight at sinabi na ngayon ay curious na siya kung hanggang saan ang mararating ni Akira. Tinanggap niya siya bilang kanyang Panginoon at isinumpa niya ang kanyang buhay sa kanyang paglilingkod. Ipinakilala ni Emilia ang sarili sa kanya pagkatapos nito at sinagot ni Knight na bilang kasama ng kanyang amo mayroon din itong paggalang. Sa sandaling iyon lumitaw ang isang magic circle sa sahig na nagpapahiwatig na ang boss ay natalo ngunit si Akira ay tila nawala sa pag-iisip. Sinabi niya na gusto niyang lumipat sa susunod na palapag ngunit si Knight ay nasugatan. Sumagot si Knight na mananatiling bukas ang pinto hanggang sa gamitin nila ito kaya hindi na kailangang magmadali. Nagpasya siyang maglaan ng ilang oras para makabawi at iminungkahi ni Emilia na gamitin nila ang oras na ito para mas makilala ang isa't isa. Agad na sumang-ayon si Knight sa kanya at si Akira ay nagulat sa kung gaano kabilis niyang binago ang kanyang pagkatao. Sa kabilang banda si Sato at ang kanyang partido ay nakarating sa bansang itinatag ng isang bayani na tinawag mula sa Earth tulad nila at sila ay namangha nang makita nila na ang bansa ay kamukhang kamukha ng makasaysayang Japan. Parang pamilyar ang lahat doon at nagsimula silang mag-relax bago pag-usapan ang kanilang plano sa hinaharap. Sinabi ni Sato na ang unang bagay na kailangan nilang alalahanin ay ang kanilang mga pondo dahil isang buwan na lang sila mula sa pagkasira at kawalan ng tirahan. Inirerekomenda ng isang lalaki na maging isang adventurer dahil iyon ang pinakamahusay na trabaho para sa kanila at sumang-ayon si Sato. Pagkatapos ay lumipat siya sa susunod na paksa na pangangalap ng impormasyon. Iminumungkahi niya na maghanap sila ng isang taong maraming alam tungkol sa mundong ito at maghanap din ng mga libro na may mahalagang impormasyon. Ang isa pang batang lalaki ay bumaantong hininga umaasa na mayroong isang libro na makapagsasabi kung paano bumalik sa Earth ngunit naniniwala si Sato na ang pagkatalo sa demonyong Panginoon ay ang kanilang pinakamahusay na mapagpipiliin upang gawin iyon. Iniisip niya na ang hari at ang prinsesa lamang ang maaaring makaalam kung paano sila ibabalik at kahit na sila ay baluktot at kasamaan kailangan nilang mapagtagumpayan sila sa pamamagitan ng pagkatalo sa Panginoon ng demonyo. Ipinahayag niya na kapag mayroon na silang sapat na pondo at impormasyon dumiretso sila sa kontinente ng demonyo. Ngunit hindi sumang-ayon si Asahi. Naniniwala siya na dapat silang muling magsama ni Akira bago magtungo sa kontinente ng demonyo dahil ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na si Akira ay lumalakas ng mas mabilis kaysa sa iba at tiyak na kailangan nila siya sa kanilang koponan. Sumasang-ayon ng ilang miyembro kay Asahi habang iniisip pa rin ng iba na siya ang pumatay kay Commander Seren. Ang isang maliit na pagtatalo ay nagsisimula sa pagitan nila sa paksang ito ngunit ang mga batang babae ay humakbang upang mamagitin sa kanila. Hinihiling nila kay Sato ang kanyang opinyon sa bagay na ito dahil bilang pinuno siya ang makakagawa ng panghuling desisyon. Sumang-ayon si Sato kay Asahi at naniniwalang mas malakas na si Akira kaysa sa kanila ngunit nagdududa siya na makakatrabaho nila siya. Hindi raw mahilig makisali si Akira sa ibang tao at hindi pa rin niya ito naaalala kahit na magkaklase na sila mula kindergarten. Nagulat ang lahat nang marinig ito at maging si Asahi ay sumang-ayon na si Akira ay hindi eksaktong manlalaro ng koponan. Sinabi ni Sato na ayon sa mga alamat tanging ang banal na espada na hawak ng bayani ang makapagpapabagsak sa Panginoon ng demonyo kaya kailangan niya maging malakas para magawa ang kanyang trabaho. Naniniwala siya na kahit mahanap nila si Akira ay hindi siya papayag na makipagtrabaho sa kanila kung masyadong mahina ang mga ito kaya naman nagpasya siyang hintayin siya sa bansang ito habang lahat sila ay nagsisikap na madagdagan ang kanilang lakas. Sa kabilang banda si Emilia ay nagsasabi kay Akira at Knight tungkol sa kanyang nakaraan. Siya ay pinalaya sa kanyang bansa ng kanyang sariling kapatid na babae at ang kanyang mga tauhan ay impyerno na patayin siya.
Na-corner nila siya malapit sa isang bangin at ginamit niya ang kanyang gravity magic para mahulog sa ilog sa ibaba na nagdala sa kanya palayo sa kaligtasan. Gayunpaman siya ay nasugatan at pagod at sinamantala ng isang itim na putik ang kanyang kahinaan upang lumunin siya ng buo. Ang sumunod na nalaman niya ay nasa piitan siya at ngayon lang siya niligtas ni Akira. Naawa sa kanya si Akira nang marinig ang kwento ngunit nakahanap si Knight ng ilang butas. Sinabi niya na ang mga slime ay hindi kumakain ng mga tao at kahit na ang isa ay kumain ng Emilia siya ay natutunaw sa oras na siya ay nailigtas. Hindi rin niya ito maintindihan ngunit nagpapasalamat siya sa putik na nagdala sa kanya kay Akira. Sinabi sa kanya ni Akira na dapat siyang bumalik at subukang ayusin ang mga bagay sa kanyang kapatid ngunit sumuko na si Emilia. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang harapin ang kanyang kapatid ngunit sinabi ni Akira na magiging maayos ang mga bagay-bagay dahil pamilya sila. May kapatid din daw siyang babae at kahit na bastos ito palagi nagmamalasakit pa rin ito sa kanya. Tinanong ni na Emilia at Knight kung gusto niyang bumalik sa kanyang mundo upang makilala ang kanyang pamilya at pinatunayan ni Akira ngunit bago iyon mayroon siyang ibang gagawin. Nagsimula siyang magsalita tungkol kay Seren ang taong nagturo sa kanya kung paano mamuhay sa mundong ito at galit na iniisip ang mga taong pumatay sa kanya. Nanumpa siyang papatayin ang hari at ang prinsesa dahil sa pagpaslang kay Seren at dahil sa kanyang likas na pagpatay kay Emilia at Knight ay nanginginig sa takot. Sinisigaw ni Emilia ang kanyang pangalan na pinutol siya sa kanyang nakamamatay na galit. Nang huminahon na siya sinabi sa kanya ni na Emilia at Knight na alam nila ang pangalan ni Seren dahil isa siyang sikat na Knight Commander. Napagtanto ni Akira na ang mood ay masyadong tense kaya't inilabas niya ang kanyang guwantes at nahinimok ng kanyang mga instincts ng pusa sinubukan ni Knight na suluhin ito. Natutuwa si Akira na makita ang trick na nagtrabaho sa lahat ng mga stray sa paligid ng kanyang bahay ay gumagana din sa isang halimaw na pusa at gusto rin itong subukan ni Emilia. Hindi nagtagal pagkatapos noon nagsimulang magkayakap sina Akira at Emilia kay Knight upang tamasahin ang malambot at malabo na texture ng kanyang balahibo. Sinabi ni Knight kay Akira na mas seryosohin ito dahil ang kanilang mga kaluluwa ay magkaugnay at kung ang isa sa kanila ay mamatay ang isa ay mamamatay din. Alam na iyon ni Akira ngunit natutuwa lang siya na naging pamilyar siya sa pusa dahil mahilig talaga siya sa pusa. Sagot ni Emilia na naiinggit siya sa kanya dahil mahilig din siya sa pusa. Kapag tapos na silang maglokohan nagpa siya silang umalis sa piitan. Tinanong ni Akira si Knight kung saan sila dadalhin ng teleportation magic circle ngunit walang ideya ang pusa tungkol dito. Sinabi niya nakakaunti lamang ng mga demonyo ang nakakaalam pa rin ng sining ng paggawa ng mga magic circle at nagpa siya si Akira na hanapin sila at gawin silang magtrabaho para sa kanya sa sandaling maabot niya ang kontinente ng demonyo. Biglang naalala ni Emilia ang isang kwento tungkol sa maputlang asul na mga magic circle na humahantong sa mga tao sa lugar na gusto nila at kung maraming tao ang pumasok dito ito ay tumutugon lamang sa kagustuhan ng isang tao. Sinabi ni Akira na maaaring lumikha ito ng problema para sa kanila ngunit tiniyak sa kanya ni Emilia na pupunta siya kahit saan basta kasama niya ito. Hindi gaanong iniisip ni Akira ang kanyang pahayag habang humahakbang siya sa magic circle. Iniisip niya kung maibabalik ba siya nito sa kanyang pamilya ngunit itinutulak ang pag-iisip na iyon dahil nauuna ang kanyang paghihiganti. Sa pamamagitan nito nag-activate ang magic circle at ang grupo ay na-teleport sa isang kagubatan kung saan makikita nila ang isang napakalaking puno. Kaagad nagulat si Emilia nang makita ang puno na kinikilala ni Knight bilang World Tree. Sinabi niya na nasa Forest of Elves sila at kahit na hindi makapaniwala si Emilia na dito sila napadpad naisip ni Akira na ito ay isang magandang lugar. Biglang isang duwende na nagtatago sa puno ang bumaril ng palaso kay Emilia ngunit sa kabutihang palad na pansin ito ni Akira sa takdang panahon at inilalayo siya sa landas ng palaso. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa mamamana pinalihis ang kanyang palaso gamit ang kanyang punyal at pagkatapos ay mabilis na umabot sa kanyang likuran. Dinala niya ang mamamana sa lupa at kinilala siya ni Emilia bilang si Liam. Sinabi ni Liam na hindi niya inaasahan na mahahanap niya ang taksil nang siya ay dumating upang siyasatin ang liwanag sa locusyong ito at sinabihan si Emilia na tumakas kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Pinatumba siya ni Akira dahil hindi siya interesado sa kanyang pagyap ngunit napagtanto niya na siya ay masyadong mabagal dahil pinalibutan na sila ng mga duwende. Nandoon ang kapatid ni Emilia na si Kilika para personal na manguna sa kanila at sinabi niya kay Emilia na mamamatay na siya ngayong kusang loob na siyang bumalik sa bansa.